Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 1, 2024. Happy New Year! Happy New Year po sa lahat. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito? Ngayon January 1, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May sagot na sa inyong tanong? Magkakaroon na ng solusyon sa inyong problema? Nagkaroon na ng konklusyon? This is solution. And this is also confirmation. This is also, you're making a password. Ayan. So, may ganap na conclusion or solution. Ano pa po ang ganap sa araw na ito, Spirits Guides, ngayong January 1, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Nag-iisip kayo. So, ingat lang po sa pag-iisip. Baka nag-overthinking na kayo. That will lead to confusion. Tapos, nagkaroon ng self-doubt. Alam mo na yung sagot, pero alam mo na yung solusyon. Pero nagkaroon ng self-doubt, confusion, or medyo, hindi kayo comfortable. Okay? Ano po ang ganap sa araw na ito, January 1, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Wow, this is commitment. Maaring may kontrata, commitment, proposal. Ano pa? This is reunion also. May pagtipon-tipon, may bonding, tapos may pag-uusap. Tingnan nyo. Nagkaroon na ng solusyon sa inyong problema or sagot. Diba? Tapos, nag-overthink kayo, nag-iisip kayo, medyo hindi kayo comfortable sa moment na yan. Tapos, ayun, at the end of the day, nagkaroon ng agreement. This is also contract or marriage. May nagpakasal sa araw na ito. Sinagot nyo na yung mga manliligaw. Okay? So, may pangyayari sa araw na ito. This is agreement. Nagbigay ka ng yes sa isang manliligaw. May nagbigay sa iyo ng sagot. Na you are hired. Ayun. Or nag-uusap kayo na inyong family or isang grupo na nagkaroon ng reunion or meeting. Tapos at the end of the day, nagkaroon ng agreement. Okay? So, this is also signing of contract. Spirits guys, ano po ang ganap ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024?
May paglalakbay dito. Paglalakbay, movement, or maaring nag-ayos kayo ng kwarto nyo. Basta po may movement or you are taking an action kasi may sagot na. Okay? Tapos, ang sabi dito na, take a risk. Venture forward. So, you are moving forward, you are taking an action kasi may sagot na, may commitment na, may agreement na. So, this is a great adventure. This is a new journey sa inyong buhay. Gemini, Libra, and Aquarius. Ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, January 1, 2024? Wow! Paglalakbay, movement, you're taking an action, may plano kayo, kaya nag-take kayo ng action, nagkaroon ng agreement, and you are protected by angels. Ang ganda. You are cherished by the angels. Wow! Ang ganda. You are divinely guided. A new year, bagong simula. Ano po ang energy? Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, January 1, 2024? Clarification of this card po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayon January 1, 2024. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot Reading. Maraming salamat po. Okay, so ngayong January 1, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius, nagkaroon po ng pagbabago. So, this is a new beginning. New beginning. This is also a new beginning po. New beginning and new beginning. So, this is the clarification talaga na magkakaroon ng new beginning, new journey sa inyong buhay. May bigla ang pagbabago. Pero some of you, may attachment pa sa past nyo. Tapos, may nakikita po ako dito na isang tao, may chance na babalik yung tao na nanloko sa inyo. Nanloko ba sa relasyon, sa bagay, sa kaperahan, o isa lang yan. Kaya sabi po ng card dito na mag-ingat, pag-isipan po ng mabuti kung kailangan bang makipag-connect sa taong ito. Tapos, ang sabi po ng card dito na pag-isipan po ng mabuti kasi may binigay silang opportunity or blessings na gagamitin mo sa bagong journey mo. Tapos, ang sabi po nila, para maiwasan na
magkaroon ng pagkakamali sa desisyon. Oo, para maiwasan yan, sa binigay nilang opportunity or blessings, bigyan ng, bigyan ng time para mag-isip, pagbalansehin, gather factual information, then make the best choices and make the best decision. Give time, pag-isipan po ng mabuti. Para alam mo, pagpaplano, kailangan ng solid plan. Para alam mo kung ano yung gagawin mo sa susunod na hakbang. So, connect to your intuition also kasi it will guide you also to the next action, to the next step. Tapos, ang sabi po dito na kung ikaw po ay negosyante na nagkaroon ng bankruptcy last year, makakabangon ka ulit. Sabi po ng card dito. So, this is good news sa mga negosyante. Tapos, which is good kasi nakikita ko naman dito na you are making a solid plan. Medyo dumaan ka nga sa confusion dito kasi nagkaroon ka ng comfort sa past nyo. Tapos may opportunity na kailangan nyo mag-move forward kasi it will cause for magbibigay ito ng daan sa pag-level up sa inyong kaperahan at sa karera. So, you're taking a chance, you're taking a movement. Okay, so don't worry kasi nakikita ko naman dito na sa lahat ng paglalakbay mo, sa movement mo, sa gagawin mo, you are protected by angels, you are divinely guided. Yes. So, kung may nararamdaman kang takot, that is normal kasi bago lahat sa iyo. Curious ka sa paroroonan mo. Curious ka kasi bago yung paroroonan, bago yung gawain, ayun. So, that is normal po. So, wag lang po na magstay sa isang fear. Dapat i-release mo yan para magkaroon ng positive emotions flow, okay? So, you're busy. It might be this day, dumating yung mga opportunities, nag-iisip ka na, kasi this is holiday, right? So, nag-iisip ka kung ano yung action na ibigay mo. Nagpaplano ka na. Tapos may may nakita ko dito na may sikreto na parating which may be shocking. Maaring sa, sa sarili or sa pag-ibig, buhay pag-ibig. Buhay pag-ibig, relationship, family, friends, ayan. Sa lahat ng klase ng pag-ibig. So, may sikreto na parating which may be shocking. Okay, so, ayun. So, ang sabi po ng card na huwag mong iwasan yung mga obstacles or challenges. Kasi dyan po kayo, kailangan talaga dumaan para magkaroon ng learning journey. Tapos, andyan kasi yung success. May matutunan ka dyan sa challenges or obstacles. Pero yung nakikita ko, nahihirapan ka pa sa pag-move forward kasi mahirap talaga mag-move out sa comfort zone. Naintindihan kita. Kasi nakasanayan na and dyan ka masaya. Pero you are taking a risk dito. You are taking a risk na take a risk para magkaroon ng pag-level up pa. So, you are taking a chance. Ayun. And, okay. May nakikita ako dito na emotional offerings. Kung sa romance man ito, may lalaking romantiko na sensitibo sa iba, i-consider mo ang motive ng taong sa kabila ng kanilang pinapakita niya sa iyo. Maaring may manliligaw po kayo na sobrang bilis ang pag-approach niya. So, ang sabi po ng card dito,
na-observe ka muna hanggang sa makita mo talaga ang kanyang tunay na motibo o intention. So, kilalanin mo po muna yung tao. Kasi, magtataka ka kung bakit ang sobrang bilis ng pag-approach dito. So, ayun. May nakikita pa nga ako dito na sa mga single na may parating na ideal partner mo. Ang sobrang bilis ng pagdating nito. So, ang sabi po ng card dito na, take things slow. Kilalanin niyo po muna. Okay, so, ang sabi ko kanina dito, di ba, na may malalaman kayo na which is maybe, may malalaman kayo sekreto which may be shocking. So, lumabas din dito na might be sa karelasyon to sa buhay mag-asawa na may pangyayaring aminan. Posibleng proposal. Agreement proposal sa buhay relasyon, sa buhay mag-asawa. Tapos may nakita akong parating na offer dito, new opportunity o new project, kaya nagbigay kayo ng action dito. Puro action to, movement. May may pag-confusion, may hesitation, pero nagkaroon naman ng action po. Matuloy. So, ayun, may parating na offer, new opportunity project na nagbibigay ng excitement sa inyo. Oo. Tapos, ayun nga, yung sabi po ng card dito na kailangan pag-isipan ng mabuti, pagpaplano, pagpabalanse, make the best choices. Tapos, naka-receive kayo ng support dito from your family, friends, even your boss. May offer talaga sa inyo. It might be a love, support, opportunity, trabaho. Pwede tong pagtaas ng posisyon o sweldo. Oo. So, ayun. Good news is on the way. This is good news is on the way. Pwede din itong healthy living. Nag-healthy living ka na ngayon. Or nagpaplano, nag-iisip kasi dito. Okay? So, nagpaplano, nag-decide ka na magkaroon ng healthy living. So, this is New Year. Maybe this is your New Year's resolution. May bago ka ring inspirasyon dito. Nakikita ko. Posible ring may bago kang pet, gamit sa bahay, bagong kasama. Yun. Okay. So, sa career and money po. Ang sabi po ng card dito na you have success and enjoyment. A time of enjoyment and feeling safe. So, may nakita ako ditong financial growth. May naka-receive ka ng pera. Tapos, hindi ka madamot. Pero may sabi po dito ang card na wag po daw kayo mag-overspend po. Kasi baka nag-overspend kayo ngayon, so wag po muna daw, sabi ng card. Like for example, hindi lang to sa money kundi sa pag-overwork or nagkaroon ng overtime, wala lang tamang pahinga. Pwede din ito sa pag-iisip. Pag-iisip kung paano ma-level up, ma-enhance pa yung kaperahan nyo. So, wag po muna magpasobra sa araw na ito. Sa araw na ito, this is a new beginning. So, relax and kalma. Then, manage your emotions. Control your emotion. Balansehin ng oras. If this is, today is, diba, holiday. So, take time to relax and calm. Yes, hindi yan maiwasan na magkaroon ng pagpaplano. Kasi vacant time ka, pero give time din na mas mahaba sana yung oras mo sa pagpahinga. Okay? Kasi nakita ko dito na nag-iisip ka Nag-iisip ka kung paano pa mag-grow yung pera mo. Kasi may hawak kang pera. Okay? So, nag-iisip ka kung paano mag-grow. Tapos,
Some of you nag-overwork, nag-overtime, or nag-overthinking. So, balansehin po daw ang oras. And the clarification is, okay. May inaantay ka, oo. Like, nag-wait ka sa isang bagay na darating. It might be a contract, basta po bagay or isang tao. Okay? So, sabi po ng cards dito na magkaroon ng emotional control. Like, for example, baka maging impatient po kayo sa nagkaroon kasi ng delay or pag-aantay. Kasi nakikita ko dito nagkaroon ka ng impatience sa isang sitwasyon o bagay. Okay? So, ayun nga, sa first card nyo pa dito and lumabas na rin dito na sabi ng card na mag-ingat po kayo sa pagdedesisyon. Kailangan ng pagbalanse. Okay? Solid plan. Take time na mag-isip. Bago mag-desisyon. So, ayun. Nagkaroon talaga ng delay, naging impatient kayo. Ang sabi po ng card dito na the universe is trying to show you something. Baka may na-miss kang opportunity. Baka dumating na yung opportunity na hindi mo na malaya na nasa harap mo na. Kasi you are focused sa isang bagay. So, the wisdom message is use your time wisely. Make yourself busy habang inaantay mo ito. It might be a contract. Nag-aantay ka eh. So, ingatan, baka maging impatient kayo ngayon sa araw na ito. Okay? Okay. Sabi po ng cards dito, sa buhay, pag-ibig, love life, self-love, partnership, and romance, the Gemini, Libra, and Aquarius. Ang sabi po ng card dito na, naging patient ka talaga. Baka dala-dala mo yung trabaho mo sa bahay nyo. Tapos, medyo may tampuhan sa inyong partner or kasamahan dyan. Naging uncomfortable ka talaga dito. That's normal. Sabi ko kanina, di ba, na kung may bagong simula, bagong yugto sa inyong buhay, that's normal talaga na you felt uncomfortable. Pero, lahat naman sa bagong yugto or bagong simula sa inyong buhay, magkakaroon talaga yan ng uncomfortable. Pero, masasanay din kayo. Okay? Kasi bago lahat sa inyo, so naging uncomfortable kayo. Kumbaga may nakikita ako ditong reklamo, pero hindi nyo minimin. Nasabi nyo na lang, nasabi nyo yan kasi naging impatient kayo. Pero hindi naman ito mabigat. Nakikita ko dito na hindi naman ito mabigat. So ayun, follow nyo yung bigay na gabay sa inyo. Na kung magkaroon ng pag-iisip dito kasi bakasyon, that's normal, mag-iisip kayo. Pero take time to relax and calm. And tulog. Kailangan ng pahinga dito kasi nag-overthink po kayo. Yan talaga ang ugali ni Gemini, Libra, and Aquarius. So, nakadikit na yan sa kanila. Yung pag-overthink. Kasi sobrang talino niyan. Maraming new ideas na dumating sa kanila. That is a blessing. Tapos gusto niya i-apply sa isang bagay na maging perfect yung gawain nila. Kasi sayang naman yung new ideas, di ba? So, naintindihan ko. This is an attitude. Lumabas yung attitude nyo dito na nag-overthink. Gusto nyo ng perfect time. Gusto nyo ng makuha agad para mabigyan ng action. That's normal. Naintindihan ko kayo. And you're sharing your generosity, you're sharing your resources dito. Naging generous ka, you're sharing your blessings to everyone. Nakikita ko dito. Okay? Kaya pala na nag-iisip ka ng mga plano paano ma-enhance, mag-level up.
para mas matulungan mo yung family mo. Yung gusto mong tulungan. Hindi ka kasi madamot dito, sabi ng card. Tapos ang ilan sa inyo ayaw magtanggap ng tulong. Bakit naman ganun? Okay, that's normal kasi siguro pride. Pero alam mo ba, ang sabi dito, kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong, mas maraming kasaganaan ang dadaloy sa iyong buhay. Sabi ng card dito, na kung komportable ka magtanggap sa isang tulong, sa isang bagay na binigay sa inyo, chances na binigay sa inyo mula sa isang tao, mas maraming kasaganaan ang dadaloy sa inyong buhay. Okay? Tapos may nakita ko dito na may marireceive kang regalo o tulong mula sa inyong malapit sa inyo. Pamilya, kaibigan. So, sabi po ng card dito na kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong o gift, mas marami talagang kasaganaan ang dadaloy sa inyong buhay. So, accept the gift. Magbigay pasalamat. That is a blessing. Nagsishare kasi ng blessings Maaaring din ikaw nagbibigay ng, nakikita ko dito nagsishare ka. Hey, you're sharing your blessings kasi sobrang malaki yung natanggap mo. Kaya nagsishare ka. Ilan nga dito na nagdo-donate sa charity, nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, nagbibigay ka ng gamit sa bahay. Wow. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius? Ngayong January 1, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single. I want to feel that way again. I want to feel that way again. Sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. You speak to me through music. Love message po para sa mga single spirits guys. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Spirits guys, ano po ang love message po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Spirits guides, ano po ang love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Cupid. Love is in the air when Cupid's around. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Rekindle. Every relationship has magical moments that can be rekindled. Wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Spirits guide.
Live in the moment. What you're looking for is with you. Connection. What you're looking for is with you. So, first card mo, connection yan. Kung ano yung hinahanap mo, na maaring katanungan, kung ano yung hinahanap mong sagot, nasa inyo lang po. Nasa iyo na po yung sagot. Ikaw lang po makakasagot sa mga katanungan nyo kasi nasa inyo na yung sagot. Wisdom message pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Speak out. Communication is the key. Communicate and solve the conflicts. Anong conflicts to? Okay, eto. Kasi medyo may tampuhan. Kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Spirit's guide. Be bold and make the first move. Action na naman. Action talaga to. You're taking in action na. Kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Believe in the impossible. Kabuang advice or Spirit's guides. Spirit's guides, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1, 2024. Sabi po ni Archangel Raguel, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So, you are divinely guided talaga. So, you're receiving emotional, you're receiving sa pag-control ng iyong emotion. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Wow, relationship harmony. Sabi po ni, wow, same pa rin. Si Archangel Raguel din ito. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Wow. Hindi lang pala ito sa career, kundi sa pagkakaroon ng conflict noon. Sa araw na ito, maaaring may naghingi ng sorry sa inyo, may pag-uusap, may agreement, may pagkakaayos. Kasi you receive blessings dito eh. Gumagawa yung paraan ng si Archangel Raguel na gumagawa sila ng paraan ang mga anghel na i-open ang heart sa mga involved sa conflict. So, magkakaroon ng pag-ayos dito kasi lumabas din ito eh. Speak out, communicate, and solve the conflicts. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayon, January 1, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated pa kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.